Sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, oh, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? Oh, there's another problem. Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag-akyat namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba tong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa.